Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat sa inyong mga pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Sino po ang muling masaya ngayong gabi sa gawain ng Panginoon? Amen. Sabay-sabay natin palakpakan at purihan ang ating Panginoon. Sa gawain ng gawain, Panginoon. Salamat God. Hallelujah. Tayo po'y mawit na magalak na awitin sa ating Panginoon. Hallelujah! The Lord Almighty reigns. Sabay-sabay tayo pumalakpak ng
Hallelujah, let us sing to our God. We invite our God. Yes, God. Tulungan siyang tugmos sa amin. I went down to the crimson river.
nabuhay ang ating Panginoon sa gabi ito. Can you say amen? Mga kapatid, amen, nagagalak ang ating Panginoon sa gabing ito. Amen, sino po may pangailangan sa ating Panginoon? Amen, nakita na po ng ating Panginoon ang ating mga buhay, puso na lumapit ngayong gabi upang hanapin at patuloy na pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Sama lagi natin sa ating mga daily prayer, mga kapatid. Amen, ang ating mga leader mula sa Prescott, Arizona. Si Pastor Greg, Sister Lisa Michelle, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Fevin, Pastor Tom, Pastor Mark, Pastor Paul. Kailangan po nila ng araw-araw nating panalangin para sila'y palakasin lagi ng ating Panginoon. Huwag po natin kaligtaan ang ating leaders sa bansang Pilipinas, si Pastor Alberto and Sister Susan Sipida. Kailangan din po nila ng kalakasan, physical, lalo ng spiritual sa ating Panginoon. Kasama din po ang kanilang mga regional leaders sa bansang Pilipinas, Pastor Ernie, Pastor Renaro, Pastor Yeli, Pastor Charlie, Pastor Frank, mula sa iba't pang mga lugar, probinsya, ipanalangin po natin sila sa araw-araw. Kasama din po, amen, ang ating mga missionaries mula sa Laos hanggang Bangkok, Thailand. Amen, sama natin si Pastor Maro, Sister Diana Albina, maging si Pastor John Ramos upang sila'y palakasin lagi. Sa mga lugar na yan, bansang iyan ay lalong magbangon, amen, ang mga lokal sa biyaya ng ating Panginoon. Isama din po, amen, ang Daughter Church ng Mandaluyong, ay panalangin lagi natin sila mula kay Pastor Angeli hanggang kay Pastor Vice. Amen, Tanyuan mula sa Taytay, panalangin natin sila sa pagbubunga sa ating Panginoon. Huwag po natin kaligtaan, mga kapatid, si Pastor Jerry, Sister Lizelle Varela mula sa Cubao, Quezon City, kung paano naghihimala ang ating Panginoon dito sa C5, sa Comembo, ganun din po sa Cubao, mga kapatid. Si Pastor Nino, ating pastor sa C5, Sister Lerma Galion, lalo na sa kanilang baby na dinadala, ipanalangin natin ang kalusugan na maayos sa biyaya ng ating Panginoon. Maging ating pastor na humayo at nahayo sila sa Megawayan, Bulacan, si Pastor Alvin, Sister Maui Tabuklaw, kung anong ginawa sa Comembo, ipanalangin natin na ganun din at mas dakila pang gawin ng ating Panginoon sa kanilang pupuntahan. Maging ang ating pastor na ating take over, mga kapatid, si Pastor Mike, Sister Celine Bonaguay, panalangin natin sila sa ating Panginoon, ang kanilang karunungan na nagmumula sa Panginoon, amen, ipagkalog lagi sa banal na gawain niya. Ganun din po, ating mga pioneering church, panalangin po natin yung mga bago po yung nakalagay dyan, na mga ni-launch out ngayong conference na ito mula kay Pastor Elson, Pastor Michael, Pastor Neil, Pastor John Mark, Pastor Mandy, Pastor Alan, Pastor Andrew, Pastor Isidro, Pastor Marco, Pastor Ellison, Pastor Harold, Pastor Joshua, and Pastor Ronald. Panalangin natin sila sa araw-araw, amen, sa kanilang pagpapioneering. Bigyan sila ng breakthrough ng ating Panginoon. Sama din po ang fruitfulness ng C5, Comembo, Bulacan, amen. Ipanalangin natin magyang Cubao na lalong gumawa ang ating Panginoon. Breakthrough sa financial and worship services, miracle money, pagkaloob ng ating Panginoon sa iglesyang ito. Kasama din po kayo sa mga trabaho nyo. Amen, sa mga negosyo at pag-aaral ng mga kabataan. Sama din po natin wisdom sa ating presidente. Kailangan po niya ng karunungan, katapangan, lalo na sa pagsulong ng mga plataforma sa biyaya ng ating Panginoon. Maingatan ng ating bansa sa anumang digmaan. Kung mangyari man ito, tayo manalangin sa ating Panginoon. Maging genuine transformation sa ating mga kapatid, sa ating mga frontliners. Conversion sa lahat, hindi lang tayo naririto, kundi yung mga taong nasa labas. Amen, ipanalangin natin sila sa ating Panginoon. Protection sa ating mga kapatid na nangyayari ang mga kaguluhan sa Ukraine, Russia, China, Taiwan, Israel, at sa iba pang mga bansa na nangyayari. Amen, ang iba't ibang mga gera. Ganun din po, amen, ang healing ngayong gabi sa ating Panginoon. Magpagaling siya, yung mga kapatid natin, lalo na si Brother Max, ipanalangin natin ang kanyang asawa din ay lalo silang palakasin ng ating Panginoon. Maging mga may karamdaman ngayong gabi, amen, kung kilala nyo sila, ipanalangin nyo sila ngayong gabi, maniwala kayo, sumampalataya kayo, may gagawin ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Maging mga nakalagay pa dyan, panalangin din natin itong approval sa campus ministry. Yung mga estudyante sa Keris ay makakilala sa ating Diyos na buhay upang sila'y mabago din sa biyaya ng Panginoon. Maging nakalagay pa dyan, accusation ng ating current sanctuary and that too. Amen, ipanalangin natin ipagkaloob ito. At gagamitin tayo, mga kapatid,
Amen, lalo na sa pagbibigay sa ating Panginoon. Tayo po sasamahan, amen, ng ating Panginoon. Pangunahan po tayo sa pambungad na panalangin ni Brother Jerison. Minsan pa'y panalangin po natin ang lahat. Amen, sa gabi ito. Hallelujah, God, Jesus. Purihin ka, Panginoon, galing ang ilaw sa lahat. Hinapin namin ang gagawa ka ng dakilang bagay sa gabi nito, Panginoon. Ang makapangyarihan mong salita, galing kumilos sa mga puso lahat. Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa iyong mga ginawa. Dinala mo ang iyong mga anak sa bahay dalanginan. Patuloy kang gumagawa, kumikilos sa aming buhay, Lord. Pagbungahin mo kami, Panginoon na Diyos, sa aming bawat maririnig, matatanggap, Lord. Tulad ng awitin, kami babaguhin mo, lalabas kami dito na hindi gaya ng dati, kundi pinalitan mo ang buong pagkatao namin, pag-iisip, maging ang Espiritu, God. Lord, sumayo ang kapayapaan sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon at Diyos, na nanggagaling sa iyong biyaya. Ikaw lamang ang maita sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ng aming Panginoon na tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Pagkamayan tayo sa ating mga kapatid, amen, habang umawit, hallelujah, the Lord Almighty reigns. Hallelujah, 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 the Lord reigns. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Almighty Praise God, amen, mga kapatid. Nagagalak ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. At tayo po ay dadako sa ating mga activities sa gawain ng ating Panginoon bago po makaligtaan. Sa May 14 po mga kapatid, magkakaroon po tayo ng Jail Ministry. Sa mga gustong sumama, pray kayo sa araw na yon ay magpaalam kayo kay pastor upang maranasan nyo na makapagpatotoo din po, amen, lalo na sa mga nabibilanggo, amen, ang kasalanan, pero gustong magbago sa tulong ng ating Panginoon. At susunod po nun, pagdarating po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng first visitation sa lugar ng May Kawayan, Bulacan. Ipanalangin din po natin, amen, sa ating Panginoon ang pagbubunga doon, amen, na lalong maghimala ang ating Panginoon, katagpuin niya doon yung mga mananampalataya na nilaan ng ating Panginoon. Kasama si Pastor Alvin at si Pastor Ninyo, amen. Ipanalangin natin sila. Maging ating mga morning prayer sa anong bukas, muli tayong babalik mga kapatid, lalo na sa, amen, yung mga nagbi-ministry, lalo na yung mga gustong makaranas ng himala, ng kagalingan, ng kalakasan at pagpapala, unahin yung manalangin sa ating Panginoon. Importante po ito mga kapatid, amen, kung bakit tayo lumalago dahil din sa ating mga panalangin sa araw-araw. Midnight prayer, tuloy-tuloy po ito, corporate prayer, Sabado, amen, at yung iba pa dyan, amen, na ating mga schedule, Brother Vidray, amen, yung mga importante dyan, Thursday night worship, 7 p.m. magsisimula muli ito. Magkakaroon na po muli tayo ng nakarang Thursday. Wala po tayo dahil sa conference. Pero ngayon magsisimula ulit tayo sa Thursday night worship sa biyaya ng Panginoon. Bible for all ages. Amen. Kung gusto nyo matuto kayo, lumago sa paglilingkod sa Panginoon at pagpapalagad. Amen. Alas 9 ng umaga ito. At kanina nagsimula tayo dyan, hindi natin nabago. 7 p.m. po tayo tuwing linggo ng gabi. At yung mga nakalagay pa dyan, Men's Discipleship, June 14 sa Mandaluyong, 6:30 p.m. mga kapatid. Sa mga lalaki ng Panginoon, kung gusto nyo sumama, maganda na kayo sapagkat malapit na, amen, yung ating Men's Discipleship. Maging revival crusade, Pastor Uway o ni Pastor Dewey daw sa August 26 to 27. At yung mga mag-aandog, mag-ready na din po kayo. Amen. Gagawa ang ating Panginoon sa revival na ito. Maging water baptism sa Villa Gloria, yung mga magpapalista, konti pa lang yung nagpalista. Amen. Magpalista na po kayo, hindi pa upang kayo'y makaranas ng pagbabago at himala
sa ating Panginoon. Church anniversary mula kay ating pastor na bisita, si Pastor Samuel Alfindo mula sa Pasay. Amen. June 16. Meron din po tayong Sabado Healing Crusade sa labas. At pagtapos nun, magkakaroon din po tayo June 15 ng gabi. Dito naman po tayo, amen, sa ating church ng unang revival hanggang linggo ng umaga at sa hapon. Magkakaroon tayo ng church anniversary, amen, sa biyaya ng ating Panginoon. At nakalagay pa dyan, wala na, okay. Dadako na tayo sa ating mga report. Amen. Haba ng ating mga announcement. Amen. Huwag natin kaligtaan yan. Importante yan, mga kapatid. At ngayon naman po, kung paano dumami tayo ngayon, amen, dahil po ito sa Panginoon at sa ating mga paghayo ngayong hapon na ito. Pangunahan tayo sa mga kabataan ni Brother Widring, Daniel sa kanilang grupo, si Brother Ezekiel naman sa aming grupo. Mabilis lang, 2 minutes lang. Kapag napahaba, papatay na yung mic. Katulad din sa kailangan kasi madami tayong report lang talaga, hindi na yung mahaba kung anong nangyari talaga. Okay, report lang talaga kung paano ginagawa doon sa Mother Church. Gagayahin din natin dito sa tulong ng Panginoon. At sa mga nanay, si Sister Ruth, yun, nagre-ready na din. Sa grupo naman nila dito, kila Brother James, si Brother Orlando. Kalimutan na yung mga Amen. At sa mga kababaihan, Sister Gia. Amen. Kung wala na, amen, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino yung una kong sinabihan? Daniel. Amen! Magandang gabi po sa bawat isa na narito. Ako pong muli si Brother Daniel. Report ko lamang po ang ginawa po ng Diyos kanina sa aming pag-ayo. Kanina po dumiretso po kami sa G2 at 26 po na kabataan ang napangahalan po doon. 3 po yung bago po doon na mga kabataan. At panalangin din po natin na mga kabataan po doon ay tumugon sa panawagan ng Diyos kasi ilang linggo na po namin silang ini-invite. At amin pong panalangin, may makadalo po sa kanila dito po sa ating church. At panalangin din po natin yung mga iba po namin hinahayuan kasi po kanina wala po yung ibang mga kabataan. So sa dito lang po kami nakapangaral. Kung lamang po sa Diyos po ang kapurihan. Amen! Praise God. Biyaya po ng Panginoon. Kami po humayo sa grupo po namin ni Brother Matthew. Humayo po kami sa GK at sa Facebook. Ilaking biyaya po ng Panginoon. May 8 po na kabataan dun sa street nila Kim. Muli nga nakapakinig ng salita ng Diyos. At pagpunta naman po namin sa GK, 14 po na kabataan. Muli nga nakapakinig ng salita ng Diyos. At may dalawa dun na tumanggap sa ating Panginoon. Yung pong dalawa po doon, yung iba po doon, galing pa po ng simbahan sa Cristo. At sa biyaya ng Panginoon, willing sila makinig ng salita ng Diyos at sila tumanggap po sa kaninang hapon. At biyaya po ng Panginoon, patuloy po natin panalangin sila. Sila po yung makasama natin sa gawain at hindi lang sila mapangaralan lagi doon sa GK, kundi sila yung makapunta din po dito sa gawain. Kaya lamang po salamat sa Panginoon. Sister Gia. Praise God! Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakasarap po talagang maglingkod sa ating Panginoon. At nagpapasalamat po kami dahil muli na naman po kaming sinamahan kanina. So, nag-divide na naman po kami sa dalawang grupo. Ako po at si Mary ay meron po kaming kanina, 5 lang yung namin na imbitahan. Pero may dinala po ang Panginoon na siyang na panibagong bata. Kaya meron po kaming 14 new beautiful faces. Puro babae po sila. At sa grupo po nila Ate Maribel, meron po silang kasama po sila kanina, meron po silang naturuan ng 26 na mga bata. At hinihingi po namin ang yung mga panalangin na patuloy po kami sangkapan ng mga babae at patuloy po kami gabayan ng Panginoon at maituro po sila sa kanila yung mga tamang gawain. At hinihingi ko rin po ang panalangin sa mga batang hindi na po nakikita
kasi nakakalungkot po kasi dati napaka-excited nila pero ngayon as in wala na sila, hindi na namin makita yung trace nila. So isama niyo po kami sa panalangin at yun lamang po, maraming salamat. Si Brother Orlando Pangkrista. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako na naman. May tumanggap na 14. 8 kabataan tsaka 3 gangster na naman. Tsaka 4 kay Brother Julius. Pagpapala ng Panginoon, sinamahan kami doon. Tapos sana po masama niya kami sa panalangin, sa pagsasangkap ng mga lalaki niya doon. Yun lang. Siyempre, hindi papauli yung mga nanay. Mas God po rin po ang Panginoon. Kanina po sa bagamat nailan po ako sa nila ni Brother Jason sa Pusawan. Dapat po kasama ako sa Pusawan. Kaya tayo po nito, wala na po sila. Parang naano po ako, nalungkot po ako na saan po kaya ako pupunta? Sabi ko, iniwan nila ako. Parang lungkot po talaga ako. Inalaw po ako ng Panginoon. Tapos sumama ako na ni Daniel. Tinanong ko si Evelyn, saan po kayo pupunta? Sabi ni Evelyn, doon po sa J2. Tapos pagkatapos sa Upper West. Sabi ko, sa inyo na lang kaya ako sasama. So sabi niya, baka po sister, po kayo mapagod kasi marami po kaming daanan. Sabi ko, ay hindi po ako mapapagod kasi sa Panginoon po yung gawain ko yun. Sabi ko, salamat po sa Panginoon, naalala ko po, Sister Daisy pala. Sabi ko, Sister Daisy wala. Kaya dinaanan ko po sa Sister Daisy doon sa bahay nila. Sabi ko, Sister Daisy, ayaw po tayo. Sabi ni Sister Daisy, sige, kaya pala, parang nangihina daw siya. Kaya gusto daw na maghaya kami dalawa. Kaya sabi ko, sige, manalangin tayo sa Panginoon na samahan tayo ng Panginoon. Yun, nalakad kami ni Sister Daisy. Yung pinupuntahan namin na bahay, wala po yung tao. Kaya sabi ko, Lord, saan po dalhin yung aming mga paa? Tapos pumunta po kami doon sa isa, yung kasamahan ko po sa barangay. Sabi ko, uy, kasi hindi ko pa masyado kilala yung pangalan niya. Sabi ko, uy, pupunta kami doon sa inyo. Sabi niya, tumanggi siya kasi darating daw yung asawa niya, magluluto na daw siya. Sabi ko, saglit lang ito. Sabi niya, pasensya na. Pinaalala ng Panginoon kay Remilin. Yun pala si Remilin, mayroon po pala siyang karamdaman na nagkaroon po siya ng, nagnanaknak po yung paa niya, may diabetes po pala siya. Tapos, nakahiga siya. Tapos, sabi ko sa pamangkin niya, asan si tita mo? Sabi, andun po na naghiga po kasi masama yung pagkaramdam niya. Sabi ko, sige pa, babayin mo. Tapos, parang ayaw pa po ni Remilin na mag-share kami sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, yun may may karamdaman ka, kailangan lumapit ka sa Panginoon. Yun, Sister Daisy po yung nangangalan kanina. So, biyaya po ng Panginoon, napalakas po siya. Tapos parang sumigla po yung kanyang katawan. Tapos sinabihan po namin na lumapit ka sa Panginoon. Yung sakit mo na yan, sa Diyos mo ipagkatiwala, sa Panginoon ka lumapit para bibigyan ka po ng kapahingan. Sabi po sa Matthew 11:28, sabi namin. Kaya parang naano po siya na purihin po ang Panginoon, pinagpipiri natin si Revelin. Kaya isama po natin sa panalangin si Revelin na bumalik po yung kanyang sakit, yung diabetes niya. Kaya purihin po ang Panginoon at ibinabalik po sa kanya ang kapurihan. Amen. Praise God. Amen. Kung paano naghimala ang ating Panginoon ngayong hapong ito at ngayong gabi, amen, maniwala po kayong maghihimala din po sa pangaran ng salita ng ating Panginoon. Kung bakit po sumusulong yung ating mga paghayop, dahil din po ito, amen, sa pagbibigay ng bawat isa sa ating Panginoon. Kaya maging tapat po tayo ngayong gabi sa pagbibigay sa ating Panginoon. Sino na pong handang magbigay sa ating Panginoon?
Amen. Ito po yung pangunahan ng ating pastor na si Pastor Ninyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Brother Matthew. Amen. Kaninang umaga, binahagi natin ang pagbibigay ay pangangasiwa. Ibig sabihin ito po ay ministry, kaya hindi natin ito babaliwalain. Sa katotohanan, ang pangangasiwang ito ay ipinagkakaloob ng Diyos. Pakibukas po kayo sa unang Korinto, Kapitulo 12. Ayan. Unang Korinto, Kapitulo 12. At ang sabi po dito, mga kapatid, datapat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan. Kaya ikaw na nagbibigay ay sangkap ka, kapatid, amen, sa kaganapan ng pagsulong ng gawain ng Diyos. Dito walang kabuluhan, kundi malaking kabuluhan. Amen. Sige po, yun palang mga bata. Hindi pa nakakakit. Nakalimutan ng ating guro, makiasis. Mag-aamo na ako ay nandiyan mo sa inyo. Ayan. Okay, pakiasis nung sa hagdan, lalo na yung mga bago at baka madulas. Okay, thank you. Ayan, tuloy tayo. Sabi dito, ayon sa kaniyang minagaling. Tingnan niyo mga kapatid, ang pagbibigay, kung tayo magiging mahusay mga kapatid, ito'y nakabatay sa pinagkaloob ng Diyos. At hindi magkakaloob ng Diyos ng kahinaan. Hindi, kaya ang pagbibigay ay may kahusayan. Hindi ito nasasangkapan ng pag-iimbot, dito nasasangkapan ng katamaran, ng pagiging makasarili, pagnanakaw. Ito'y nasasangkapan ng kahusayan. Nasasangkapan ng pag-ibig sa Diyos ng pananampalataya, sapagkat ang nagsangkap ay ang Panginoon. Hindi siya maglalagay, hindi yung maghahandog. Amen, itinuro ng Panginoon, 1 taong gulang, lalaki, walang sakit, walang kapintasan. Kaya ang kaloob ng Espiritu Santo, ang binibigay sa atin, ay kaloob na may kausayan. Kaya tayo makapagbibigay buhat sa Panginoon para sa Kanya rin. Mararamdaman mo, ikaw ay vessel, lalagyan ng Diyos, kinatawan ng Panginoon, na miyembro ng isang katawan kay Kristo, na ang ibabalik mo ay kaloob din ng Diyos para sa iyo, pabalik sa Kanya. Mararanasan mo yung sa iyo, at may babalik mo naman yung para sa Diyos. Kaya sabi dito, at kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Eh, hindi pwedeng lahat ay tagapagbigay. Hindi rin man lahat ay pastor. Pero lahat ay dapat nananalangin. Amen? At ang lahat din ay pwedeng magbigay. Pero hindi ibig sabihin, tagapagbigay ka lang. Kaya sabi dito, dapat maraming mga sangkap nga, ngunit isang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay. Hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, kundi kayo'y kailangan. So hindi pwedeng lahat ay tagamasid. Hindi rin naman lahat ay puro humahayo, walang nagbibigay. Hindi tayo masusustain, mga kapatid. At hindi rin naman pwedeng ikaw ay kamay na lagi nagbibigay lamang. Kailangan tayo nagpapatotoo. Kaya may report kanina. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakaunti ang kapurihan. Sa mga ito, pinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Kaya si Pablo, kapag tumatanggap ng kaloob mula sa Diyos, ginagamit ang iglesia ng Panginoon saan man siya dalahin. Amen. Nandoon ang mga sulat, hindi pwedeng mawala ang pasasalamat. Hindi pwedeng mawala, mga kapatid, ang pagpupuri sa Diyos na kasama yung mga taong nagpapasalamat
magpapasalamat sa Panginoon na ang Diyos ang magpupuno sa ating lahat. Can we say that? Alala natin ang iglesia ng Diyos na nasa Macedonia. 2 Corinthians chapter 8, mga kapatid sa Panginoon. Ang iglesia ng Diyos na nasa Pilipos, pinasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya, hindi pwedeng sabihin ng mga humahayo, amen, mas maganda ang ginagawa namin kaysa sa inyo. Wala tayong ibang pagmamalaki kundi ang Diyos. Lahat ng ating pagkakaloob ay kailangan sa gawain ng Panginoon. Nasabi nga dito ay, amen, lalong saganang papuri. Eh syempre, hindi ito dahil may binigay ka, ay papupurihan. Sa gospel, hindi pinapurihan ng Panginoon kahit ikaw ay mayaman. Kahit maganda yung kurbata, kahit na ikaw ay kumakalansing ang mga binibigay, ang pinapurihan ng Panginoon ay yung nagbalik ng buhay. Kahit 2 lekta, sa paningin ng sariling mata ng tao, wala itong value sa tao dahil ito'y mahirap, kakunti ang naibigay. Pero nagbigay ng pakahulugan ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tinignan niya ito dahil buhay ng babae ang ibinigay niya. At hindi ito kayang ibigay ng mga sumasagana kung wala ang Panginoon. Why? Paano ibibigay ang masagana kung wala ang Panginoon? Sabi ng binatang mayamang pinuno na nagpakumbaba, amen, ano ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng bahagi sa langit? Nung sagutin direkta ng Panginoon, ipagbili mo yung kayamanan at ipamigay sa mga dukha, umuwi siyang malungkot. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, na ibigay nung mahirap, ano siya'y mahirap, kakaunti. Ang sabi ng Panginoon, buhay niya. Tandaan mo, ang buhay mo iisa. At hindi ibig sabihin, mas malaki yung value, amen, nung pera mo, ayon sa yung kinita, parehas lang yan sa paningin ng Diyos kung parehong buhay mo ang binigay mo sa Kanya. Amen? Kung yung isang mahirap nagbigay sa Panginoon ng buhay niya, at ikaw ay mayaman, nagbigay ka ng buhay sa Panginoon, parehas lang ang tingin ng Diyos dyan. Hindi ka nakakaangat sa Diyos. Hindi rin mas mababa yung mahirap dahil parehas kayong nagbalik ng buhay. Ibig sabihin, yung puso mo ang binalik mo sa Panginoon. Hindi pwedeng mahadlangan ng kayamanan ang pananampalataya mo sa Diyos. Kaya ang pagbibigay na ito, ang ministeryong ito, ng pagbibigay, sabi ng Panginoon, ay lalong saganang kapurihan. Hindi pwedeng alisin sa Biblia. Mga kapatid, si Maria, kung saan man saysayin ang mabuting balita, sasaysayin ang kanyang ginawa. Yung babaeng balo, na mahirap. Si Abel, nalagay pa doon sa Hall of Faith, mga kapatid, sa ating Panginoon. What can you give for God? That you will gain honor. Tonight, what you can give for God that you will gain honor from God. Hindi honor sa tao. Nasasabihin sa'yo ng tao, look, anong binigay mo, praise God. Kundi yung Diyos. Nasasabihin sa'yo, ito ang aking anak na inaaking kinalulugdan. Nakita niya si Maria, yung mga kapatid sa ating Panginoon, yung kanyang inkwentong iniipon, napakahalaga at habang ito'y iniipon, habang ito'y tinatago, habang lumalakad ang panahon, lalong nagmamahal. Dahil ang langis, habang tumatagal, lalong nag-gain ng fragrance, mga kapatid, ng bango. Kaya habang tumatagal ito, lalong bumabango, lalong nagmamahal. Pero mas mahal niya si Jesus. Sinong mas mahal mo ngayong gabi? Pwede bang ang Panginoon ang iyong parangalan upang parangalan mo din ng Diyos? Pero hindi ka magbibigay dahil gusto mo ng parangalan. Ito ibibigay mo ng may katapatan, doon ka pararangalan. Sabi ng Panginoon, Amen, ang nagpaparangal sa Kanya ay Kanyang pinagpapala. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 9, yung ang binasa kanina, verse 13, palibasa ay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito, ibig sabihin yung pagbibigay, ay nilulalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkakilala sa Ebanghelyo ni Kristo. So masasabi ko, praise God, si kapatid nagtiwala sa iyo.
Paano ko masasabing praise God kung pinagnanakawan natin si Kristo? Praise God, pinagnakawan ni brother, ikaw Panginoon. Ano naman yung nangyari? Nasabi na ang Panginoon dito, nagpapasalamat yung mga manggagawa ang church, partikular si Pablo na sumulat dito, dahil naging tapat ka sa Diyos, tinulungan mong gawain niyang lumago. Sila yung magpapasalamat. They will continue to pray. Kagaya ko. Amen? Hindi ako magpe-pray lamang na, Lord, tulungan mo siyang maging tapat. Kundi, pasaganahin mo pagaya ng iyong pangako. Dahil ikaw may pangako, Panginoon, sasawayin mo ang mananakmal upang hindi maubusan ng bunga ang kanilang basahan. Lord, prove them. Nasasabi ko yun. Pagka hindi nagiging tapat ang mananampalataya, sabihin ko, wala ka namang sabihin ko yun. Lord, magpatotoo ko sa kanila. Nagpapatotoo ang Panginoon sa nagiging tapat sa Kanya. So sa halip na hamunin ko na ang Diyos, ang hingin ko sa Panginoon, Lord, palitan mo ang puso nila na magtiwala sa iyo. I-level up ko naman yung prayer ko. Kasi pastor ako para sa iyo. Can you say amen? Hindi dahil nagbibigay ka, kundi nagbubunga ka dapat. Amen? Ano naman natin ang pagbibigay kung hindi ka nagbubunga? Ibig sabihin yan, ang faith mo pa rin, sabi nung iba, huwag natatapon. Nagsisilid ka sa isang sisidlang butas. Kaya walang nangyayari sa atin. Isulat ito ni Pablo, mga kapatid, dahil siya'y naniniwala at tayo naniniwala, ang kaloob ay galing sa Diyos. Kaya ang ibabalik natin sa Diyos ay makapagpapasalamat din sa Diyos. Can we say amen? Ang espiritong nagnanakaw ay hindi makapagpaparangal sa Diyos. Ang espiritong makapagsarili ay hindi makapagpaparangal sa Diyos. Subalit, ang espiritong may kagandahang loob, sabi sa 13, amen, ay nagbibigay ng tapat sa gawain ng Diyos. Sabi dito, at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Pansinin natin ito, kagandahang loob. Tuunan natin ang pansin yun sa iyong pagbulay-bulay ngayong gabi. Kagandahang loob ba ang ating ipagkakaloob ngayong gabi? Amen? Payagan mo ang Diyos na buhusan ka ng pagbubunga ngayong gabi sapagkat nakikita niya, dapat makita sa iyo ang pagbubunga mo sa iyong tinatanggap. Tandaan mo ito, ang pera ay acid test sa atin. Papayagan ka niya na sumagana, pero mag-ingat ka na baka ito ang magtapo ng iyong pananampalataya. Kaya ngayong mayayaman, tinutusan ni Pablo mula sa Panginoon na maging masagana sa pagbibigay upang makapanghawak sila sa buhay na walang hanggan. Your money can affect your salvation. Your money can affect your salvation. Your money cannot save you. Kaya kung magbibigay ka ng malaki, it will not save you. But it will definitely affect your salvation. Kasi kapag diyan ka na nagtiwala, ibig sabihin na isang tabi mo ang nagbigay sa iyo. So ngayong gabi, mga kapatid, hamunin natin ang Diyos. Ano man ang iyong problema, ano man ang nangyayari sa iyo, ano man ang problema mo, hamunin mo ang Diyos ngayong gabi. May magagawa siyang dakila sa iyong buhay. Kaninang umaga, pinatotoo ko yung nasa ilalim ng ng flyover, amen, nasa tabi ng Riles, na dating mga walang trabaho, nakakapaghulog na sa Cebuana, sa kanilang na-open na account. Mga kapatid, pwede mangyari sa'yo. Wala ka sa tabi ng Riles, wala ka din sa ilalim ng flyover, amen, kung yung tatlong miyembro ng isang pamilya ay nagkatrabaho, pasasaganahin ka din ng Diyos kung magtitiwala ka sa Kanya. Amen? At ang pagtitiwala ito ay pakikisa sa paglago ng gawain ng Panginoon. Suportahan natin ang ating mga Doctrine Church. Marami pang bayang i-open ng ating Panginoon dahil ito ay pinahayag sa gawain. Amen? 4 na beses natin narinig in prophecy na tayo ay magiging palaanakin. Nung ipag-pray ang Doctrine Church natin sa Rumembo, amen, ang ating mga leader ay nag-expect ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos doon. At ang sabi doon sa aking narinig ay manganganak
ng iglesia. Doon naman sa may gawayan ay magkakaroon ng makapangyarihang gawain ng Diyos. Kasama po ito yung ating pagsuporta sa kanila. Palakpakan natin ang Panginoon. So tayo po ay magbigay ngayong gabi ng may kagalakan sa Panginoon pang tayo ay pagpalain ng Diyos. Hallelujah, Panginoon. Salamat pong muli sa gabing ito, sa panibagong pagkakataon namin makapagbalik ng papuri sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pagpalain niyo po muli ang mga kapatid namin na magbabalik sa inyo ng papuri at pasasalamat. Panginoon, ibalik mo po sa kanila siksik, liglig ito, umapaw na pagpupala, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po ibuhos, Panginoon, ang proteksyon, kalakasan sa buhay ng bawat isa. At samahan niyo po kami, Panginoon, ang patuloy ka namin ibigin. Palakasin niyo po patuloy ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Samahan niyo po kami, patuloy kami maging kabahagi, Panginoon, ng iyong iglesia, Panginoon Jesus. At ang paglagoy dito, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang maghari sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring the sacrifice of praise to Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. As we offer to you the sacrifices of thanksgiving, as we offer to you the sacrifices of joy. Thank you. Sa ating mga manunugtog na kapatid, patuloy humuhusay sa kaloob ng Diyos. Sino pong handa na ngayong gabi? Amen. Patuloy tayong sasamahan ng Diyos sa tagumpay, habang lamang tayo tinuturuan ng Panginoon. Amen. Salamat sa mga report. At hindi tayo pumayag na tayo ay maging talunan, na kahit tayo napapahiyak ay hinanap pa rin natin ang tagumpay. Amen. Kahit naiwan ka na, ay hinanap mo pa rin kung paano ka magagamit ng Diyos. Pero hindi natin papayagan na lagi tayong maiwan. Can we say amen? Dahil dito sa ating pag-uusapan, amen, ang naiiwan hindi nakakaranas ng tagumpay. Sino gusto ng tagumpay? Amen. Amen. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang bagay na yan, ang napagpasyahang tagumpay. Ang tagumpay po, mga kapatid, ay hindi hokus-pokus at hindi rin ito, amen, bahala na. Maganda yung sinabi ni Pastor Yue, ang basa ng ating mga kapatid ay doy daw, Pastor Yue, bisita natin yun, amen, whatever happens, happens. Mangyari na mangyari, bahala na. Pero dito, mga kapatid, nagbibigay rin ng Panginoon ng tiyak na tagumpay at hindi maaari sa Kanya, mga kapatid, hallelujah, ang may ibang tinititigan. Kung gusto nating magtagumpay, mga kapatid, nakatingin tayo sa Diyos. Amen. At magdesisyon tayo ngayong gabi kung anong ating mga focus. Judges chapter 7 verse 1. Ang sabi dito, sa Judges chapter 7 verse 1, pagkatapos si Jerubbaal sa makatuwid ay si Gideon. At ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More. Sa libis, sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga Midianita sa kanilang kamay. Nakakakita na tayo dito ngayon ng clue. Amen? Hindi pala dahil sa marami tayo, ay tagumpay na tayo. Can we say amen? Kundi dahil sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ituloy natin. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang Midianita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. 3, kaya't ngayon, ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin, ayan,
nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon. Umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. So, sa dakilang tagumpay na pwede nating maranasan mula sa Diyos, hindi papayag ang Diyos na hindi ka subukin. Kaya, tanggapin mo, may pagliliglig. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami pa rin ng tao. Dalhin mo sila sa tubig at do'y aking susubukin sila para sa iyo. Sino mang aking sabihin sa iyo, ang taong ito ay sasama sa iyo, iyon ang sasama sa iyo. At ang sino mang sabihin ko sa iyo, ang tao ito ay hindi sasama sa iyo, iyon ay hindi sasama sa iyo. 5. Kaya kanyang dinala ang mga tao sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng kanyang dila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihiwalay, gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. 6. Ang bilang ng mga uminom ay nilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay 300 lalaki, ngunit ang lahat ng nalabi sa mga ito ay lumuhod upang uminom ng tubig. 7, panghuli. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaking ito na uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay at ang iba ay pauwiin mo na sa kanyang bahay. Tayo ay manalangin, tigil muli natin ang ating mga mata. Dakilang Diyos, salamat po sa tagumpay na ikaw mismo nagpapasya. Amin hinihingi, Panginoon, na ilagay mo sa amin ang mabuting intensyon at ang matuwid na pagpili na ikaw lamang ang gumamit sa buhay namin, hindi ang sanlibutan. Hindi si Satanas, hindi ang kailangan ng aming laman o kagustuhan ng aming laman, kundi ang nais mo, Panginoon. Samahan mo po kami upang kami maging kagamit-gamit ang iyong iglesia na binibihisan mo ng katwiran at kabutihan. Ikaw po ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na palakpakan sa Panginoon. Ang napagpasyahang tagumpay. Mga kapatid, sa ating Panginoon, gusto itong mangyari ng Panginoon sa atin. Subalit mapapansin natin ang bahagi ng buhay na nais ng Diyos para sa atin upang tayo maging kagamit-gamit, amen, ay buhay na may kalinisan. Pag walang kalinisan, hindi ka magagamit ng Diyos. It is not because you are special, God will use you. It is not because you are full of ability and talents, amen, ay gagamitin ka na ng Diyos. Gagamitin ka kapag ikaw ay nagiging malinis sa mata ng Panginoon, dalisay at tinatalikuran ang maruming bagay ng sanlibutan. Kaya noon nga, nung unang mga panahon na ako'y nakakadalo sa gawain doon sa kabila, amen, hindi ako lubos talagang magamit dahil meron akong sikreto sa aking buhay. Pero nung ipagkalog ko sa Diyos, aminin ko sa Kanya, at ang Panginoon, amen, ay aking pagtiwalaan ng mangyayari ay yung kalooban niya, hindi yung kalooban ko, kumilos ang Panginoon. Ay nakakasawa na mangyari yung kalooban natin. Makakaranas ka ng failure, makakaranas ka ng condemnation na totoo dahil ginawa mo, pero ngayon ang condemnation kasi sinungalingan na sa atin. Ang condemnation ngayon, wala ng kapangyarihan sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Actually, kapag ikaw ay nagagamit ng Diyos dahil sa pagpapalinis mo sa Panginoon, mas masayang may condemnation. Sabi ng Panginoon, mabalag kayo kapag kayo pinag-uusig. That is a proof that God is in you. Amen? Amen. Malalaman mo kasi kapag inuusig ka na totoo, konsensyado ka. Kinukurot ka dahil alam mo may mali. Meron kang hindi na isuko. Yung mga tao dito, nung pabalikin ni Gideon, wala silang sinalita. Bakit naman ganon? Sumama na kami, pauuwiin bigla. Alam nila eh. Alam mo, may mali. Hindi
Hindi ka makatutol dahil alam mo, may mga bagay na natatago sa iyong kalooban. Amen? Kaya ngayong gabi, dapat natin itama ang ating intensyon. Pag-usapan natin, mga kapatid, ang pagpili ng tagumpay. Kasi ang tagumpay, mga kapatid, pinipili yan. Kapag ang pagpili mo ay mali, mga kapatid, sa Panginoon, pwede kang mapahamak. Dito natin mapapansin, mga kapatid, sa Panginoon, ang mga Israelita, bago ito, 7 taon silang sinasakop ng kapangyarihan ng kaaway, partikular ang mga Midyanita, mga kapatid, sa Panginoon. Subalit ang Panginoon ay lumitaw para magpakita ng habag. Nagtatago sila sa mga yungib, nagtatago sila upang hindi sila pagnakawan. Mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, subalit si Gideon nagpapatuloy mag-iit, mga kapatid, sa ikabubuti ng kanyang bayan at pamilya. Hindi sila tumatawag sa Panginoon, pero ang Panginoon dumating para magsabi, gusto kong magtagumpay ka. Gusto ng Diyos magtagumpay ang church. Hindi tumawag ang Diyos ng church na talunan. Hindi tumawag ang Diyos ng church na lugi, hindi manganganak, baog. Hindi nagtatag ang Diyos ng church, amen, na walang magagawa. Ang sabi ng Panginoon sa atin, ang tatalian mo, ang kakalagan mo ay tatalian sa langit. Kakalagan sa langit. Meron bang kapangyarihan? Kaya salamat sa ating Panginoon na mabuti ang plano sa ating lahat. Ayaw ng Diyos na tayo mabuhay ng talunan. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo ng may pamamahala. Kaya ang plano niya, mga kapatid, ay magtagumpay ka. Hindi ikaw bumagsak. Can we say amen? Hindi plano ng Diyos na ikaw ay suportahan sa iyong pagtalikod. Hindi plano ng Diyos na ikaw ay suportahan na sumamba ka sa inan nyo ang larawan. Sampul dyan ay pera. Sampul dyan ay trabaho, kaya wala kang time because of your job. Or sometimes yung asawa mo, ayaw kang mag-church. O yung laro mo, gawain na naglalaro ka pa. Hindi ako mananalo. Kailangan ko munang tapusin to. Ay, late na pala. Next week na ako mag-church. May kailangan kang panuorin. May kailangan kang pakinggan. May kailangan kang subaybayan. Hindi ka nakarating dahil may iba kang focus. Ayaw ng Diyos yan. Na matalo ka ng simpleng bagay ng sanlibutan. Nakakala mo ikay matuwid, hindi mo alam, linggo-linggo pala ikay nagbabackslide. Kapatid sa Panginoon, hindi yan plano ng Diyos. Nakikita niya kung ano ang pwede mong gawin, pero hindi mo ginagawa ang gusto niyang ipagawa sa iyo. Meron siyang nakikita na pwede mong magawa sa kalooban ng Diyos, pero hindi mo ito makita dahil ayaw mong pabuksan ang mata ng iyong puso sa Diyos. Tinatawag ka na niya, pero nakatingin ka sa iyong pangangailangan. Nakikita ng Panginoon kung anong pwedeng mangyari sa iyo sa hinaharap habang nagsusuko ka ng buhay sa Kanya. Hindi yung ikaw ay mamuhay sa nakaraan. Nakaraan. Naaalala ko pa. Dito ang Panginoon tumulong sa kanila. Hindi para tingnan ang 7 taong pagkabilanggo nila sa kaaway. Kundi binigyan sila ng pag-asa. Gusto kong magtagumpay kayo. Kung kahapon may problema ka, gusto ng Diyos, masolve mo yan ngayon. Na bago ka matulog, may kasiguraduhan, ang Diyos ay tutulong sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Because success is every day. We have to deal it with God, with yourself every day. Hindi yung, Lord, gusto kong magtagumpay bukas. Gusto na pala ng Diyos magtagumpay ka ngayon. Hindi pa tapos ang 24 hours. Mga kapatid, pwede pang gumawa ang Diyos ng dakilang bagay sa iyo. Sa larangan ng iyong pananalapi, sa trabaho mong hinihingi, sa iyong health, sa iyong kahinaan, sa iyong problema, sa iyong anak, sa iyong asawa. Amen? Kung ang 1,000 taon, pwedeng gawin 1 araw ng Diyos. Pwede niyang sagutin ang matagal mo nang hinihingi sa oras na ito.
at may ginagawa ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So, balit, kailangan mong piliin yung gusto ng Diyos. Pangalawa, amen, ang mabuting pagpili, mga kapatid, ng tagumpay. Sino gustong piliin yung plano ng Diyos? Mag-ingat tayo, mga kapatid, ano? Minsan gusto nating sundin ng Panginoon. Ang problema, may mga pusong ang gustong masunod habang sumusunod sa Diyos ay yung gusto niya. Gusto ng Panginoon habang sumusunod ka, ayusin yung character mo. Ayusin yung personality mo. Kaya sa inyong sariling pagbabasa, makikita natin sa Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 12, kung paano ang Panginoon ay nagturo ng beatitude, behavior and attitude. Yung pagkatao mo at salubin mo. Kung anong nakikita sa iyo at kung anong nararamdaman mo, gustong baguhin ng Diyos. Dahil ang mahalaga sa Panginoon ay una ay yung loob mong pagkatao na gusto ng Diyos nakikita ng iba ang labas mong pagkatao. Why? You can become a role model, a testimony of God, of His goodness, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. At ang pagbabago, mga kapatid, nagsisimula sa loob palabas, inward to outward. Tanda natin, alam natin ito sa mga pag-aaral na babanggit, your outward appearance cannot affect your inward character. Dahil mas malakas yung nasa loob. At madalas, itinatago natin ang nasa ating kalooban. Pwede natin ipakita sa iba kung sino ka. Kilala mo ko kung sino ka. Pero may bahaging hindi mo kilala kung sino talaga ako. Pangatlo, may pinapakita ka, iba ang interpretasyon ng iba. At yung pang-apat, hindi mo alam, may kaya ka pang gawin. Ikaw at ang iba, hindi nila alam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang gusto ko yung pang-apat. May magagawa ka pa sa harap ng Diyos na hindi mo alam, ang kailangan mo lang magpasakop sa Diyos. Sumunod sa Diyos. That is supernatural. Magagawa ko pala to. Pwede pala akong maglingkod talaga. Pwede pala talagang gamitin ako ng Panginoon. Nakita natin sina Pastor Can. Mga dating hindi marunong mag-Ingles, pero tumutok sa pag-aaral ng Ingles sa Vietnam. At araw-araw pinag-aaralan nila Ingles sa English Club na pinapangaral nila Pastor Emil ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Ingles. Hindi nila alam, gospel na yung pinag-aaralan. And God opened their hearts. Ngayon, galing nila mag-Ingles. At itong purihin ng Panginoon talaga. Hindi lang sila magaling mag-Ingles, ginagamit ng Diyos sa makapangyarihan doon. Nandun yung asawa ko noon. Amen? Bago pa mag-pray, amen? Those who are sick, come forward. I will pray for you. Papaglakad ng mga may sakit. Tinatanong sila kung anong sakit. Pagkatanong, ang sagot nila, magaling na po. Hindi pa pinapanalangin, gumaling na. Amen. Mga kapatid, amen, pinili nila ang mabuting kalooban ng Diyos na pag-aralan kung anong plano ng Diyos sa kanila at sumunod at baguhin ang kanilang kalooban upang magamit ng ating Panginoon. Ang problema sa pagpili ng tagumpay, mga kapatid, kapag hindi mo itinatalaga ang iyong sarili, una, yan ang problema. Kapag nawala ng pagtatalaga, mababawas ka, uurong ka. Eh sabi mo, bakit? Parang hindi ako pinapalakas ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung anong priority mo. Alam ng Diyos kung anong priority mo. Pansinin natin ito. Verse 3 ng ating teksto. Judges chapter 7, verse 3. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay at sinubok sila ni Gideon. Umuwi ang 22,000 at naiwan ng 10,000. So pwedeng natatakot kang mamatay o natatakot kang iwanan ang meron ka. Nangihinayang kang i-give up ang meron ka. Amen. Kaya hindi ka magamit ng Diyos sa Kanyang kapangyarihan. Huwag mong payagan na ikay maging talunan. Ang buhay mo'y maging simple lamang. Amen, na nakikita ng iba pero hindi ka nagkakaroon ng dakilang kapangyarihan.
Nasabi ng Panginoon, lumayo kayo sa kanila na may anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Kaya dapat ang madalas mong kasama ay yung pinupuspos ng Espiritu Santo. Amen? Kapag hindi mo yan ginagawa, pupuspusin ka ng yung problema, pupuspusin ka ng yung kabigatan, pupuspusin ka ng pananalapi, pupuspusin ka ng mga bagay ng mundo. Pero yung kalooban ng Diyos, hindi mo magawa. Ang mga bagay na pisikal ay pwedeng magparumi sa iyo sapagkat hihigit pa yan sa gusto ng Diyos para sa iyo. Ikaw na lalaki at babae mag-asawa, amen, na walang plano. Pag wala kang plano, mga kapatid, magdudumi ang iyong isipan. Wala kang plano sa karya ng Diyos, kung saan ka pwedeng area gamitin ng Panginoon, magpo-focus ang isip at puso mo sa ibang bagay. Kasama ko kayo, mga kapatid? Pwede kang dumadalo ka na lang, pero hiwalay na ang puso mo sa Diyos. Ngayong gabi, piliin mo ang mga hakbang na mananatili kang malinis. Huwag mong payagan na may humatak sa iyo palayo sa kalooban ng Diyos. Sa seryosong relasyon mo, pagtawag sa ating Panginoon. Paano ba napapatatag yung ating relasyon sa Kanya? We pray, kaya tayo nananalangin. Kaya tayo may prayer sa church. Kaya may morning prayer. Kaya may devotion, mga kapatid. Kaya may paghayop, mga kapatid. Hindi ito pinag-utos lang ni Pastor. Ito yung pagpapatatag ng iyong relasyon sa Panginoon para hindi ka magapi ng mga problema lamang, ng mga tiklupin mo sa bahay, ng iyong labay, ng mga pinggang hindi naugasan, ng iyong mga problema sa iyong mga anak, ng mga tuition fee. Napakasimpleng bagay yan, hindi mo mapagtagumpayan. Ang gusto ng ating Panginoon, ikaw'y maging lalaki, babae, mag-asawa, kabataan, na merong mabuting hangganan. Can we say that? Pag ang lalaki at babae, mag-asawaan, kabataan, walang hangganan, mga kapatid, ibig sabihin yan, walang pagpipigil, ibang bagay ang iyong gugustuhin. Nandyan si Samson. Hindi niya alam ang boundary niya. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, may boundary na. Ang Diyos po natin, limitless. Kahit saan sa pumunta, kahit anong kanyang gawin. Pero ikaw, hindi ka limitless. Hindi ka pwedeng kahit anong gawin mo. Hindi porket malakas ka, okay na ako, yung mga babae, hindi ako tatablan niya. Facebook ka ng Facebook, hindi ka nagpapasa ng salita ng Diyos. Tinatamad kang makinig, tinatamad kang dumalo, pinakikinggan mo lagi ay mga awitin ng sanlibutan. Ang mata mo lagi nakatingin sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi nagbabago ang kalooban mo. Kaya si Samson, nakita natin sa kanyang pagtitiwala sa sarili, nabigati ang Espiritu. Dahil isang babae lamang, iniwan siya ng Espiritu ng Diyos. Kaya mag-ingat ka. Baka akala mo sinasamahan ka pa ng Panginoon. Baka akala mo natutuwa pa rin ang Diyos sa iyo. Pero yung pala, ang layo mo na sa Panginoon. Ang layo mo na. Ang Diyos ang lapit, pero ikaw pala ang layo mo na. Ang dami mo na palang nalalaman. Pero hindi gusto ng Diyos na nasa isip mo yun. Ang gusto niya, yung kalooban niya nasa isip mo. Kaya lang ang daming pumupuno sa iyo. Kasi yung mata mo, passage yan eh. Yung tenga mo, passage yan ng pakikinggan mo. Ay may hihimuin ka pa. May interaksyon ka pa sa mga tao. Willing kang makipag-usap sa ibang tao, pero sa iyong pastor, ayaw mong magtapa. Sa church, ayaw mong dumalangin. Agaya ni Samson, willing siyang magdumi, pero hindi siya willing maging banal. Yan ang problema, mga kapatid, sa henerasyon ito. Willing tayong pumunta ng langit, but you are not willing to be transformed. Yan ang problema. You are willing to talk, but you are not spending time for God to use your lips and mouth to speak the gospel. Ang dami mong sinasabi sa labas. Iba tayo eh. Ganito lang yan, sipagan mo. Pero sa karya ng Diyos, hindi mo masabi yung ginawa ng Diyos
sa buhay mo para sa buhay ng iba na maligtas sila. Ang daming lumalabas sa bibig mo, pero walang mabuting balita na nakarating sa puso ng iba dahil inuubos mo ang oras mo sa ibang bagay. Spend time with God. Spend time with the Lord. Spend time with the Word of God. Spend time with the Holy Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 2 Peter chapter 2, verse 8. Sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Spend more time with the unbelievers. Spend more time with the world. At yan ang magiging espiritu mo. Mahahapis ang iyong kalooban, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu dahil sa patuloy araw-araw mong pakikisalamuha sa kanila, pero sa gusto ng Diyos na nandoon ka, wala ka. At lagi ka na sa church kasi gusto kong iyon ang maging buhay ko, ang Panginoon. Yung salita ng Diyos. Dahil siya nagsabi, mabubuhay ka sa Kanya. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon, ay kung lagi may iba kang nakakausap, unbeliever. Amen? Sanlibutan, nanonood ka palagi. Tuwan-tuwa kang nagpe-Facebook. Tuwan-tuwa kang nag-video. Tuwan-tuwa kang nanonood. Ay mga anak ng Diyos, amen. Sa totoo lang, di natin kailangan ng TV. May cellphone ka na eh. Wala nang katuturan yung TV. Obsolete na yan. May cellphone ka na eh. Tapos nag-TV ka pa. That's luho. Sa panahon ito, luho ang TV. Hindi kasi kailangan yan. Why? May cellphone ka na. Ang ganda pa. Nandiyan ang computer. Nandiyan ang panoorin. Nandiyan ang messages. Nandiyan ang calls. Marami kang magagawa sa cellphone. At yung iba, ginagawa pati kasalanan. Hindi dapat natin ginagawa. Kailangan, mga kapatid, isipin natin na kaya tayo, amen, nabibigo dahil sa kawalan natin ng katapatan. Yung katotohanan ng ating Panginoon, ayaw natin ipamuhay. Tanda natin ito, may Diyos na nakatingin sa atin araw-araw. Sabi ng Panginoon, Hebrew chapter 4, verse 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. 14. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, at ito ang ating Panginoong Kristo, na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sa Kanya. Alam mo, He is Lord, He can judge you. Alam mo, He is Savior, tumawag ka sa Kanya kapag nangihina ka. I-admit mo, pero wag kang maglublob sa kahinahan. Nangihina ako, Pastor. Anong gusto mo? Pauwiin ka na lang ng Diyos? Maging talunan ka? Ang gusto ng Panginoon, maisip mo, yung mata mo nakatingin lang sa Kanya, may pananagutan ka, may tagumpay na gustong ibigay ang Diyos sa iyo, pero may pananagutan ka. Lumakad ka sa gusto niya. Can we say that? Tingnan mo yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo kung sino si Kristo sa buhay mo. I-commit mo ang sarili mo. Magkaroon ka ng specific commitments. Lord, ang aking kayamanan, hindi ito magdudulot ng kasakiman sa akin. I will commit to you. Ang aking pagnanasa, ang aking mata, ang aking tenga, ang aking kamay, sa iyo ko na ipapagamit. God, I want to fight the good fight of faith. Kausapin mo ang Diyos. Hindi humihingi ka lagi. Yung tinuro ng Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng kanin araw-araw. Nakalimutan sabi ng Panginoon, huwag i-adya sa tukso, ingatan sa masama. I-level up mo naman, Lord. Amen. Sangkapan mo ako ngayon para ang tukso hindi makapalayag sa akin. Amen.
Ang gusto mo, ang Diyos na lang ang kumilos sa'yo, wala ka nang gagawin, kaya wala ding nangyayari sa'yo. Kailangan nating lumaban. Meron siya, amen? Dahil dito mga kapatid, bagamat ang Diyos ang magbibigay ng tiyak na tagumpay, pumili siya. At maaaring nangungusap ng Diyos sa iyo ngayon. Kinakausap ka niya, ikaw pinipili niya. Tandaan niyo, ang pagpili ng Diyos, hindi ibig sabihin pinili ka ay gagamitin ka na talaga agad. Sabi ng Panginoon, marami ang tinawag, kakaunti ang hinirang. Kapag tawag niya, when He gathers, sasama niya ang pagtatahip. Pag natahip na, nawala na ang iba, ihirangin pa niya. Kakaunti ang hinirang. Bakit? Maraming bato. Kasi yung bato, pag nagtahip, hindi yan lilipad. Kahit paypayan ng hangin. Kaya makakapagkubli yan sa mga maling pangangaral. Kasi yung mali, nasa kanya na. Hindi na siya mahinang pananampalataya. Iba na ang kanyang pananampalataya. Amen? Iba na ang lakad niya. Kaya nandito na siya, kasama na ng palay, pabigat. Mga bato. Kaya ginagawa ng mga nanay, Happy Mother's Day, may singit pa no? Pagkatapos magtahip, ihiramin pa yan, naalisin ng mga bato-bato. Kasi hindi mo yun makakain. Pagkain mo, ang sakit sa ngipin, biglang latutok. Masakit. Masakit sa paningin ng pastor at ng Diyos, ng mga kapatiran, ang isang kapatid na lumalakad sa dilim. Kaya, have a specific plan, a specific commitment, and a rightful boundary. Hindi ka na pwedeng pumunta sa mga patay sindi. Hindi ka na pwedeng tumingin sa babae na may pagnanasa. Hindi ka na makipagbarkada sa mga barkadang hindi mananampalataya. Kahit nga yung alak, sabi dito sa Jeremiah chapter 35, verse 6, ang sabi dito, ngunit kanilang sinabi, kami ay hindi magsisinom ng alak sapagkat si Jonadab na anak ni Rekab na aming magulang ay nagutos sa amin at nagsabi, huwag kayo magsisinom ng alak, maging kayo o ang inyong mga anak man magpakailanman. 300 years ago. Hindi sila uminom ng alak. Ikaw, kumusta ka na ang isang taon mong pagtanggap sa Diyos? Nagtiis sila. They have a specific commitment, they have a specific plan reserved for God, from God, and they have a rightful boundary. Ang hindi na pwede, hindi na pwede. Hindi ka pwedeng bumalik. Hindi pwedeng, Lord, pwede bang 5 minutes lang magbabackslide ako, balik agad ako. 10 minutes lang, Lord. Backslide lang ng konti. Tapos mamaya mag-aaltar ko na ako. 30 minutes lang, Lord. 30 minutes, pagkatapos ito, balik na ako sa'yo. Hindi na ulit ako magbabackslide. Tandaan mo, ang nagawa mo ng minsan, magagawa mong muli. Amen? Sabi ng Panginoon sa awit, chapter 101, verse 3, I will set no wicked things before mine eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtatanim ang gawa nilang lisya. Hindi kakapit sa akin. Amen? Kaya nakaraan, diba, nagpapadala ako ng video sa Facebook doon sa Niño Francis Estadio Galileo. So, lahat ng mga friends ko doon, may mga nakikita akong mga logo ng Potter's House. Aba, biglang may nag-pop up. Si Dr. Willie O. Ang alam ko si Dr. Willie O, maganda kanyang pinapalabas. Eh siguro, inedit kung sino, biglang may pop up, marumi. Sabi ko, delete ka ngayon, Niño Francis ganyan. Mas gusto kong ma-delete yung Facebook kaysa ma-delete yung aking kaluluwa. Ang problema, sabi dito ni David, mga kapatid, hindi ko tinitingin ang aking mata sa magpaparumi sa akin. Ewan ko sa'yo, ba't nakakapag-taste ka mag-Facebook? Alam mo namang marumi. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Sana ito ay magbukas ng isipan sa ating pamilya, sa iyo. Hallelujah. Gumising ka ngayong gabing ito. Pwedeng makapekto sa iyong pananagutan ang desisyon mo sa gabing ito. Palakpakan natin ang ating
sa huling araw, Panginoon pa rin ang gagawa ng himala. Gusto ng Diyos, nandun ka. Maranasan mo ito. Hindi yung maririnig mo na lang ang himala, naranasan ng iba, wala ka doon. Kasi ikaw, ang akala mo, tama ka pa. Pero mali na ang iyong ginagawa. Sama ko kayo mga kapatid? Huwag ka maghintay na pauwiin ka pa ng Diyos. Biyaya talaga ng Panginoon, nandito pa tayo. Amen? Kung babalik ang Panginoon agad at mararapture, lahat kaya tayo makukuha. Ang gusto ko lahat tayo tuhanin. Hindi yung parang yung mga palabas bigla, nasa na sila? Dahil meron ka bang pinagpapatuloy na mali. Can we say amen? Amen. Judges chapter 7 verse 20, at hinipa ng 3 pulutong ang mga pakakap at binasag ang mga banga at itinaas ang mga sulok sa kanilang kaliwang kamay. Amen? At ang mga pakakap sa kanilang kanang kamay. Amen? Na kanilang hinihipan at sila ay naghiyawan ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. Hindi mabilang nakaaway. Hallelujah. Pero nagsitakas, pinaingay ng Diyos kakaibang tunog, ang pagbasag ng palayok at ang paghuni ng kanilang trumpeta. Ano kaya ang naririnig ng kaaway sa iyo? Magpapatakbo kaya ito sa kanya? O nag-i-invite sa diablo para lumapit sa iyo? Sa ating pagtatapos, ang kahalagahan ng tagumpay. Mahalaga ang tagumpay. Can you say amen? Gusto nating matanggap. At ito ay pinagkakaloob ng Diyos sa bawat anak niya na kagamit-gamit. Kailangan kang maging kagamit-gamit. Sabihin natin, kagamit-gamit. Diba? Doon sa conference, paulit-ulit. Masaya ang ating mga pastor, may paulit-ulit. Parang mga estudyante, no? Repeat after me. Tandaan natin ito. Amen? Gusto ng Panginoon na ang kaaway ay talunin. Kagaya sa ating binasa sa Judges chapter 7, verse 20. Matanggap mo ang tabak, at ito na yung mga kapatid sa Panginoon, at ipahayag mo, gamitin mo sa kaaway at gamitin ka ng Diyos ang buhay mo. Can you say that? Kasi miyembro ka ng katawan ni Kristo, at walang katawan ni Kristo na bystander. Hindi yung may bystander, tayo ay mga tambay. Dati tayo tambay. Isang taon kalahati ako nagtambay. Pero mas masarap nasa katawan ni Kristo at magamit sa kalooban ng Diyos. Yan yung sabihin? Magkakaroon ka ng ganap, amen, na tagumpay, kagamit-gamit sa tulong ng Diyos. Bakit? Bakit ka gusto ng Diyos magtagumpay? Para maingatan mo ang mahihina. Bago. Kanina nag-report tayo. Sabi ng iba sa atin ay may mga bagong kabataan. Pwede silang ingatan, pwede silang tulungan. May mga bagong kapatid, new converts. Yung asawa mo, ingatan mo. Lalaki ka, ingatan mo ang asawa mo. Babae ka, ingatan mo rin ang asawa mo. Udyukan mo sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang babae, amen, na hahadlang pa sa asawa mo para paglilingkuran ng Diyos. Maging kang anak ng Diyos na ikaw ay kaagapay sa paglilingkod sa Panginoon. May mga kapatid ka na naghihirap ang kalooban. Amen. Hindi nila madama. Amen. Ang dakilang pagkilos ng Diyos. Papayuan mo sila, ipapanalangin mo sila, aalalayan mo sila. Kaya gusto ng Diyos magtagumpay ka. Mauna ka. Para tulungan mo yung nahuhuli. Amen. Dahil ang iyong kinabukasan ay hindi lang tungkol sa iyo. Kaya nang tawagin ng Panginoon si Gideon, ipinakita ng Panginoon dito, hindi lang ito tungkol kay Gideon, kundi tungkol sa mga Israelita. Ang church ay hindi tungkol kay pastor. Ang church ay hindi lang tungkol sa atin. Ito'y tungkol sa mga ililigtas pa ng Panginoon. Gagamitin tayong lahat. Sino mo gusto gamitin ng Diyos? Yung wala pa sa Panginoon, ibalik natin sa Panginoon. Pabalik sa liwanag ng Diyos. At pwede kang gamitin ng Diyos. Magtatagumpay ka
kung nagpapalinis ka ng puso mo sa Diyos araw-araw. Makikita ng Panginoon na hindi kasabik sa pangangailangan lang, na parang isang asong humihimod sa tubig. Amen? Na dahil ikaw ay pagod na pagod, haba naman ng lakad, mainit ang panahon, ikaw, parang asong, amen, umiinom ng tubig, amen, hinihimod ng tubig. Ayaw niya ng Diyos, mag-peace ka. Kaya salamat sa mga nagpapasting. Sabi ko, salamat sa mga nagpapasting. Amen. At sa mga magpapasting pa. Dahil natuturuan mo ang iyong katawan na disiplinahin at palakasin ang iyong espiritu sa kapurihan ng Diyos. Na ikaw ay magiging malinis na sisidlan ng Panginoon. Tandaan mo, ikaw ay hindi sa iyong sarili, binili ka sa halaga. Habi ng Panginoon, hallelujah, ingatan mo ang iyong katawan. Ibig sabihin ng buhay na binigay ng Diyos para sa iyo. May mga tao pa na didepende sa iyo. Ang dapat makita nila ay si Kristo, hindi lang ikaw. Push ko. Si kapatid, pinalakas ako. Mali. Praise God, Lord, pinalakas mo ako, ginamit mo si kapatid. Praise God, Lord, inakay mo ako, ginamit ang aking kapatid, pagpalain mo siya, Lord. Hindi yung nakita mo yung kapatid mo, masayang-masaya ka. Nung nawala, hindi na ako sa church. Wala si brother, yung nagkakay sa akin. Ayaw mo nang dumalo. Nakatingin ka sa tao. Tumingin ka sa Diyos. Dahil marami pang ipagagawa ang Diyos sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. We worship you, we glorify you. We give you thanks and praise. Hallelujah. Hallelujah. Habang mga uli nakatumamatay nakapigit, napakadakila ng Diyos na nagbigay ng susi ng kalangitan sa atin upang hindi lang tayo proteksyonan, kundi gamitin sa mga mahihina, sa mga bago, sa mga darating, idaragdag pa ng Panginoon na tayo kagaya natin noon ay naging ganun din, pero ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magamit, tipunin sa kanyang katawan. Ito ay himala ng Panginoon. Amen? Pinagtatagumpay tayo. Gusto ng Diyos ay tagumpay dahil sa Kanya para magamit Kanya sa Kanyang kaharian. Ngayong gabi, habang kulay nakatumatay nakapigit, ayos kong babuhin ang panawagan sa gabi ito. Amen? Maaaring ikaw yan, di ka paligtas, o may mali sa iyong puso. Hallelujah. Dapat mong pagsisihan sa gabing ito. Amen. Maaaring sabi mo hindi ka bago, pero ikaw sa puso mo may dapat kang isuko sa Diyos. Ngayong gabi, hallelujah. Amen. Salamat sa kamay na yan. Meron pa ba? Dapat kang pagsisihan, dapat kang makipag-isa sa Panginoon. Ang Panginoon ay dakilan nakakakita sa ating lahat. At ang gusto niya, bigyan ka ng tagumpay, araw-araw itong pwede mong maranasan sa ating Panginoon. Let God, minsan pa, let go. I-let go mo ang kabigatan yan. I-let go mo ang kasalanan. Magsisi ka at makipag-isa sa Panginoon ngayong gabi. Bukod sa nagtaas ng kamay, meron pa ba ngayong gabi? Iba pa. Salamat sa kamay na yan. Meron pa, kinakausap tayo ng Panginoon. Meron pa, may dapat tayong pagsisiyan sa harap ng Diyos. Iimbitahan kita dito sa harapan, ipapanalangin. Bukod sa nagtaas ng kamay ngayong gabi, amen, pwede bang imbitahan ka kung ikaw yan, may dapat kang pagsisiyan sa harap ng Diyos. Amen. Pagkakataon ito, sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Hallelujah. Sa gabing ito, kasama sa nasa online, sa lumapit ngayong gabi, tapat ang Diyos na gumagawa sa ating buhay. Kayong dalawa, isuko natin ang dapat nating ipagkaloob sa Diyos at mula sa ating puso, gamit ang ating bibig, sabihin natin ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, pagharian mo ako at muling palakasin na di na muli bumalik sa aking kahinaan, aking sinusuko, anumang karunihan, yung nakikita, linisin mo po ako, Panginoon. Ako ay humihingi ng tawad. Salamat
sa iyong habag. Pagharian mo akong lubos Pagarian mo ang lubos at gamitin at gawin sa pagtatagumpay sa pagtatagumpay para sa may hina para sa na nais mo pang maligtas. Sangkapan mo ako ng iyong kabanalan at katwiran hanggang sa iyong pagbabalik. Matagpuan mo ako sa landas na matuwid. Sa tulong mo ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang dadalangin dakilang Diyos, basbasan mo ang dalawang ito, Panginoon, at di na bumalik sa lumang pagkatao, Diyos, at lumakad, Panginoon, sa katwiran mo, God. Bigyan mo ng kapahingahan at alisin ang paghatol ng kaaway. Bigyan ng kalakasan at bigyan ng bagong espiritu at puso mula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Mula sa kabutihan ng ating Panginoon, habang mga kapatid natin, mga awit, ay tumutugtog ng salamat, Panginoon. Lumapit tayo sa altar, bukas, kausapin natin ang Panginoon. Saan ka man sinisil ng kaaway na para bang gusto kang talunin at gusto kang ibagsak, tandaan mo ito, kapatid. Hallelujah. Plano at nais ng Diyos magtagumpay ka. Sa Kanya ka maniwala, magpagamit, sa Kanya ka magsuko, sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka maging handa para sa Kanyang banal na gawain. Magagawa ng Diyos. Amen. Natulungan ka. Amen. Magagawa ng Panginoon. Amen. Natulungan ang iyong isip na maging magaan at ang iyong puso ay maging malinis. Magpakumbaba ka, lumapit. Hallelujah. Intensyon ng Diyos na ayusin ka. Ayusin mo rin ang iyong pagpili upang ikaw ay maging kagamit-gamit. Payagan mo siya gumamit sa iyo. Payagan mo siya na subuhin na yan. At ang Espiritu niya ang magibabaw at mag-aliw sa iyo. Panginoon, aliwin mo sila ng kapangyarihan mo at kalooban ng Diyos. Aliwin mo at palakasin na sa iyong pangako, Panginoon, ay magsigaan ang kanilang kalooban. O God, tulungan mo yung mga natin. Ibuhos mo ang iyong Espiritu sa bawat isang nagpapakumbaba. Hallelujah. Yanda rababa yanda rabas. Yanda rababa yanda rabas. Hallelujah.
Yes. 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 Mga anak ko, makinig kayo sa aking salita ngayong gabi. Ako'y pumaparito sa inyong mga puso, papasukin niyo ko, tanggapin niyo ang biyaya, magpasakop kayo, gawin niyo ang aking kalooban, ibaba niyo ang inyong mga sarili, itataas ko kayo, sundin niyo ang aking kalooban, palalawangin ko kayo, patuloy kayong gamitin ko sa mga pangyarihan kong gawain, masend out ko kayo, papadala ko kayo sa mga lugar na hindi niyo nakakalain, na kayo'y padadala ko, ipagamit niyo ang buhay niyo, lalo na sa mga mag-asawahan at sa mga mag-aasawa pa, gamitin ko kayo, patuloy niyong isuko ang inyong buhay, ang inyong mga pangarap, sapagkat ako ay isa sa inyo, pagpapalain ko kayo, palalawakin ko kayo, yan ang aking pangako para sa inyo, yan ang sabi ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating kapag ka, Panginoon, na aming mapanghahawakan ang iyong pangako, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tapatan, Diyos, magagawa niyo. Ang Panginoon na nangako mula pa nung una. Ang Panginoon na gumagawa ng dakilang bagay. May mga gusto pa siyang gawin at hindi pa nagaganap ang iba. Ito'y mananayo, ito'y mangyayari sapagat ang Panginoon ang nangako. Ay yung ating narinig, mga kapatid, pangako ng tapat na Diyos. Mapanghahawakan natin ito. Amen. Let God use your life. Let God continue to pour out fruitfulness in your life. Strength and power. Let God bless you. Amen. Through your obedience in the voice of the Holy Spirit. Kayagan mo siya. Lagi kang pagpalain dahil sa pagsunod mo sa tinig ng banal na Espiritu. Tayo manalangin, dakilang Diyos, aming inangkin ang pangakong ito. Aming inangkin, God, na ikaw ang may mabuting plano ng tagumpay, hindi pagkabigo. God, ikaw ang nagdadala sa amin sa tuwid na daan na hindi mo kami dinala sa liko, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong katapatan na naglalagay sa amin ng liwanag sa aming mga hambang upang hindi kami malito, kundi lagi mag-focus sa mabuting kalooban mo, Panginoon. Salamat, di mo kami pinababayaan. Sa manong bawat isa na laging panghawakan, ikaw ang Diyos na hindi nangiiwan sa aming lahat. At aming pinapayagan na sama-sama, Panginoon, na ikaw lagi ang makakilos sa aming buhay. Sama-sama may pagkakaisa at pagnanasa na ikaw lang ang Panginoong gagamit sa aming buhay. Salamat po, Diyos, sa gabay mo na gagawin sa bawat isa kung paano kami tinuruan ngayong gabi at inaliw sa iyong pangako at aalawin pa sa iyong gagawin sa aming paglabas. Ingatan mo ang aming mga hambang. Ingatan mo at balutan ng banal na dugo maging apat na tahanan ng bawat isa upang sa aming pagharap sa panibagong amo ng buhay mula bukas, Panginoon, ay daladala ang iyong mga pangako sa buong maghapong ito. Ikaw, Diyos, at sa iyong lahat ng kalulatian, sa iyo na nakakaalam ng lahat, sa iyo na may kapangyarihan sa lahat, Panginoon, mangyari ang iyong nais, at ikaw purihin, Panginoon, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God is a faithful God. Thank you for being with us this day. Hallelujah. Salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos.